Hello guys! Sa video na to, pag-uusapan natin ano nga ba yung mga natutunan ko or life lesson na nakuha ko sa movie na Maple Leaf Dreams. Mapapanood nyo yan sa Netflix. Disclaimer alert nga pala, doon sa mga hindi pa nakakapanood ng movie, I advise huwag nyo munang panoorin tong video na to. Pero pag napanood nyo na to, makaka-relate kayo. Yung movie na to, nirecommend kasi ng best friend ko, panoorin ko daw. At nung binabasa ko yung plot, tingin ko makaka-relate kami dito sa movie na to. Ito yung closest movie na pwede kaming makarelate as a temporary resident dito sa Canada. Tara, umpisahan natin. First life lesson, break the chain. Doon kasi sa simula ng movie, meron kasing cast or merong bida, ang pangalan ay Maki, which is yung boyfriend ni Molly. Si Molly kasi, or Molly, ay galing sa hirap. Nakikita niya yung struggle nila as a family, na inuutos-utusan na lang sila nung tito niya, yung pinsan niya and whatsoever. So ang sabi niya, ayaw niya na ng ganong buhay, which is tingin ko dapat ganon ang mindset mo kung nandun ka sa stage na yun or nandun ka sa level of life. Matuto kang mangarap kung saan mo gusto or umasenso ka sa buhay. Sa parents naman ni Molly, talagang in favor ako sa ginawa nila kasi sila, they had their chance. Yung tatay niya, binigay niya yung pera kay Molly para pag-enroll niya as international student dito sa Canada. Gusto niyang bigyan ng chance yung mga anak niya kasi sila wala na silang chance, matanda na sila. Na-realize niya na hindi dapat ganito yung maging buhay ng anak ko. Binigay niya yung pera niya. Yun yung pinang-enroll ni Molly na pumunta as international student dito sa Canada. Si Molly sa si Maki kasi nag-usap sila, at nung sinishare nga ni Molly yung plans niya, si Maki nag-agree na sasamahan siya kahit anong mga mangyari, which is super palakpak talaga kay Maki kasi talagang sinusuportahan niya si Molly dun sa pangarap niya na makapunta ng Canada at makapag-aral as international student dito sa Canada. Dun sa kwento, hindi malinaw sa akin kung ano yung status ni Maki. Hindi naman siya close work permit kasi pagdating niya dito sa Canada, naghanap siya ng work. Normally kasi pagpunta mo dito sa Canada, pag close work permit ka, meron ka ng employer na nag-sponsor sa'yo. Open work permit, meron kasing mga instances na pwede ka lang bigyan ng open work permit pag ikaw ay common law or asawa ng international student, which is dun sa kwento hindi sila nag-live-in or hindi rin sila mag-asawa. So, hindi malinaw sa akin kung anong status ni Maki pagdating niya dito sa Canada. Yun yung isang tingin kong medyo doubtful ako sa plot nung status ni Maki pagdating niya dito sa Canada. Life lesson number 2, try to live in another country. Ina-advise ko din na kahit saang bansa or kahit hindi naman dito sa Pilipinas, i-try nyong tumira sa ibang bansa, hindi sa province, sa ibang bansa, para makita nyo din kung ano ang difference talaga ng culture ng ibang bansa versus sa Pilipinas. Kasi mamaya ma-inlove ka sa culture ng bansa na napili mo, or kunwari yung karamihan ng Pilipino pupunta sila ng Dubai, magkaibang culture, or sa case namin ni Leslie, Canada ang pinili namin. So decided talaga kami ni Leslie na ang Canada talaga, para gusto talaga namin. Kahit anong, kung bibigyan kami ng choice ulit back from the start, ang talagang pipili namin is Canada. Ibang-iba ang culture dito sa Canada, yung mga benefits. So far, okay naman ang buhay. After 2 years na nag-aral si Leslie, nakagraduate na din.
Masasabi kong maganda ang Canada. Balik na sa story. Doon kasi sa plot, dumating na sila dito sa Canada, di ba? Ang ginawa nila, Maki at Molly, nag-enjoy muna sila dito sa Canada. Which is, tingin ko, same nung ginawa namin. Kasi oras na nag-aral ka na at nagtrabaho ka na, dire-diretso na yan. Mawawalan ka na ng time para gawin yung mga ginawa nila na nag-tour sila, pumunta silang Niagara, pumunta silang downtown, nag-explore sila within Ontario or within Toronto lang. Yung setup is umikot lang sa Toronto eh. Hindi sila pumunta sa malalayong part ng Ontario. So talagang GTA focus lang sila, pumunta silang Niagara. Okay, nag-enjoy muna sila. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, pupunta sila dito, magtatrabaho agad, mag-aaral agad. So parang hindi na nila na-enjoy ang Canada. Tapos sasabihin nila hindi maganda kasi ganito, ganyan. Marami kasing nababadmouth ang Canada kasi hindi mo muna in-enjoy ang Canada nung meron kang chance na enjoyin ang Canada. So dun sa movie, ganun na ganun ang ginawa namin. Nag-enjoy muna kami, nag 1 month and bakasyon muna kami. Pumunta kami sa iba't ibang places, sa mga mall, or kahit anong pwedeng puntahan dito sa Canada. At talagang yun din ang suggestion ko pag nag-decide kayo or dumating na kayo dito sa Canada. Life lesson number 3. Struggle is real. Kung ano man yung nakita nyo sa movie, ganun na ganun ang magiging struggle niya dito sa Canada. Doon kasi sa movie, si Maki is manager siya sa Pilipinas. Pagdating niya dito sa Canada, ang trabaho niya is dishwasher or tagalinis sa isang restaurant, which is sa Pilipinas, manager siya. Realistically speaking, sobrang liit na chance na yung kung anong trabaho mo sa Pilipinas, yun din ang magiging trabaho mo dito or ka-level. Kasi dito sa, lalong-lalo na dito sa Ontario, sobrang competitive ng mga tao. Okay, hindi lang ikaw ang highly qualified. So kung hindi ka highly qualified or wala kang kakaibang skill na tingin nila ay kaka-unique mo sa ibang candidate, hindi ka nila bibigyan ng trabaho. So tapos dun sa movie, meron silang mga in-interview ng mga Pilipino. Talagang nag-start sila sa mababa talaga and they work their way up, which is tingin ko ganun ang nangyayari sa amin ni Leslie. Meron akong magto 2 years na kami dito, more than 2 years, siguro 2 years and a couple of months, siguro mga 2 years and 4 months. Nag-struggle din talaga kami. Si Leslie, ang first job niya is sa office agad. So swerte talaga si Leslie. Ako, nag-start ako sa mababa, like yung factory worker for 2 weeks, and then luckily napansin ako, umangat ako sa accounting assistant, tapos naging manager, tapos ngayon nasa admin na ako, office admin na ako. Kung titignan mo yung time frame within 2 years na achieve sa case ko, na achieve ko yung ganun kasi dala yun ng hard work, kung ano man, or diskarte din talaga. Kailangan mo din alam mong i-present yung sarili mo sa mga employer na hey, ako ang best candidate dito, may kakaibang skill ako. Ang advice ko, may kakaibang skill ka, lalo na sa industry namin na alam mo yung generic ba na business admin, ganon. Wala yung specific, hindi ako specific na talagang may skill ako na talagang software developer, engineer, hindi ganun eh. Business ad talaga. So super generic talaga yung course mo. Mahihirapan ka talaga kung wala kang i-present na kakaiba sa mga employer. So totoo na struggle talaga pagdating mo dito sa Canada. Kailangan kailangan mo ng connection. Pangalawa, kailangan i-present mo yung sarili mo para makahanap ka ng work. At syempre, yung communication skills mo nandun din kasi English speaking ang Canada. So, dapat marunong ka muna English. Advice ko din, pagdating nyo dito sa Canada,
tanggalin nyo yung mindset na kahit anong trabaho. Kasi kung yun ang mindset mo, kung ikaw ay nasa bangko, edi ibig sabihin okay lang na maging janitor ka, or maging cleaner ka, or maging dishwasher ka. So, tanggalin mo yung ganong mindset. Kailangan i-aim mo, ay, at least paano ganito experience ko, kailangan kong pumunta dyan, mag-apply ako dito. Sa umpisa, okay, pero hindi siya sustainable. So, mas maganda na mag-umpisa ka dun, work ka na a couple of months or weeks, and then lipat ka sa trabaho. Doon sa movie, nag-interview sila ng mga Pilipino, di ba? So, based dun sa interview na yun at dun din sa mga nakakakwentuhan namin or dun sa mga kakilala namin, totoo na 2 ang trabaho, 3 ang trabaho, 4 ang trabaho, dahil sobrang ang daming bilihin, kumbaga or ang daming gastos dito sa Canada, which is totoo. Kung pagdating nyo dito sa Canada, i-prepare nyo yung sarili nyo sa mga gastos na ganun. Paano ba? Tingin ko, kung makakahanap ka ng magandang trabaho at yung trabaho na yun is medyo malaki na yung sahod, hindi mo na kailangan kumuha ng second job or third job or fourth job. Yun naman ang advantage pag kunwaring nakapag-aral ka dito or nakahanap ka ng magandang work dito sa Canada. Hindi mo na papatayin yung sarili mong kakatrabaho, di ba? Mahirap naman yun. Fourth life lesson, kailangan mo ng hard work, dedication, at maraming prayers. Since doon sa life lesson number 3 is nag-struggle ka na, kailangan nyong patatagin ng sarili nyo. Kailangan maging strong kayo mag-asawa. Kasi sa case kasi namin, case to case basis kasi yan eh. Pagdating kasi namin dito, may family kami. So sila yung nag-support sa amin emotionally, tapos halos everyday tumatawag kami sa parents namin. Pero which is kung kunwaring pumunta sa ibang bansa, wala kang kakilala o wala kang relative, sobrang hirap din. So, pagpunta nyo dito sa Canada or pagpunta nyo sa ibang bansa, as much as possible, kung may kaibigan kayo or kung may relative kayo na pwede nyo hingian ng emotional support, maganda. Mas maganda, diba? Also, pag ikaw ay nakahanap ng work, gawin mo lahat. Hard work. Dapat dedicated ka sa work mo. Kung may gagawin sa'yo yung boss or papagawa sa'yo yung boss, yes ka lang. Yes. Parang kunwari maging Jollibee ka. Kasi at the end of the day, yung boss mo, mapapansin ka niya. At dito kasi sa Canada, ang tingin nila sa mga Pilipino is sobrang sipag. Masisipag, dedicated. Dahil alam natin sa Pilipinas na mahirap ang buhay. Let's say for example, nagtrabaho ka sa corporate sa Pilipinas, pag may utos yung boss mo is yes ka lang ng yes, di ba? Nasanay tayo ng ganun ang culture. Dito sa Canada, meron kasi yung mga ugali, lalo na yung mga Canadian na bakit ko gagawin yan? Di ko naman trabaho yan. So, tapos minsan pag gagawin mo yung trabaho na yon, sasabihin nila bida-bida ka. Okay? So, ano naman yun ang culture namin eh. Yun ang turo sa amin eh. So, yes ka lang. Hard work. Mapapansin ka din ng boss mo kahit papano. Fifth life lesson. Sa movie kasi, nakita ni Maki sa umpisa pa lang na dito sa Canada is may opportunity. Which is sa akin, tingin ko at opinion ko lang din to at feeling ko ganun din ang isasagot ni Leslie. May opportunity talaga dito sa Canada, basta maging focus ka, maging hard work and dedication, bibigyan ka ng opportunity ng Canada na umangat. Okay, kung i-compare mo yung buhay sa Pilipinas, mas masaya kasi nandun lahat ng kamag-anak mo, ang work culture, relax lang. Dito kasi trabaho kung trabaho,
Okay? Kung may mga naririnig kayo sa ibang bansa or may mga naririnig kayo sa mga kamag-anak nyo na dalawa-dalawa yung trabaho, tatlo yung trabaho, tapos minsan hihingi kayo ng pasalubong, di ba? Mga hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Mahirap ang mga pinagdadaanan nila, lalo na pag kunwari naririnig nyo dalawang trabaho, tatlong trabaho. Mabigat talaga. Pero dito sa Canada, ma-realize mo na sobrang ganda kasi yung benefit nandito, although sobrang may mga negative din, mahal ang mga bahay. Pero kung titignan mo kasi sa lahat ng first world country except US, okay, sa lahat ng first world country na legit like Canada, Switzerland, Japan, Korea, meron bang murang bahay? Wala. Lahat yun mahal ang bahay. So hindi ako nagreklamo na mahal yung ganito, ganyan. Kasi lahat mahal naman talaga eh. Pero kasi tingin ko nandito yung opportunity namin, tingin ko. Kaya ang Canada, kung binibigyan ka ng opportunity, grabe, wag mong bibitawan easily. Kasi pag yung opportunity na yan is nandyan na, baka hindi na dumating. So kung ako at kami ni Leslie, kukunin talaga namin, gagrab talaga namin, hindi namin bibitawan basta-basta yung opportunity na binigay ng Canada. So yun yung mga life lesson na nakuha natin sa movie na Maple Leaf Dream. Ito yung pinakamalapit na movie na tingin kong nakarelate kami ng todo ni Leslie, na may mga nakwento ko na yung plot, yung kung ano ba yung mga katotohanan based on video. Pero dito sa Canada nga, naghihigpit na sila in terms of pagpapasok ng temporary resident. Pero kung gusto mo talagang pumunta ng Canada at gusto mo talaga ng pagbabago, gusto mo talagang makamit yung opportunity or mas magandang buhay para sa pamilya mo, yung paghihigpit na to, lalabanan mo, huwag kang susuko at kakayanin mo katulad nung ginawa nila sa A Maple Leaf Dreams.